Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon po ay ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay biglang talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Katulad ng ulan na nagdudulot ng ginhawa sa lupang tigang, ang salita ng Diyos ang siyang bumubuhay sa atin. Subalit katulad ng nasasaad sa talinhaga, kailangan nating ihanda ang lupang tatamnan ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa at nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap ito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awi. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa banayad na tagulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa.
sa tulong mong gumagawa at saan man magpunta, kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, nagahari ang galang sa lahat ng kaburulan. Sa gitna ng kaparangan at hitik na hitik man din ng trigo sa kapatagan, ang lahat ay umawi, sa galang ay sumisigaw. Inuusig at pinahihirapan ang mga alagad ni Kristo. Gayunpaman, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay magdudulot sa kanila ng kaluwalhatian at ganap na katubusan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saganang akin ang mga pagtitiis sa kasulukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkakaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhatiang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap sa Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ng pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipon-punan siya ng makapal na tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag ng kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig sa 100, may tiga-60, at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi nakaririnig, ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin, at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnanasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga,
may tig 100, may tiga 60, at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa unang pagbasa, ginamit ni Propeta Isaías na ilarawan ang ginagawa ng salita. Sabi po dito, ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa at magiging pandilig. Lahat ng madiligan namumunga. Ganyan ang salita ng Panginoon. Ang tanong, hanggang saan kayo nanatiling mulat habang binabasa ko ang mahabang salaysay sa Ebanghelyo? Hanggang saan? Kadalasan po, pag nandiyan ka, sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon, pag-sign of the cross, pag-antanda ng cross, Tapos magigising na lang ulit yung ulirat, ang mabuting balita ng Panginoon. Yan ang nagiging karanasan natin. Pero yung biyaya ng Diyos, hindi yan napigilan, dumalo yan. Minsan naisip ko, anong pinagkaiba ng mga nagsimba dun sa mga natutulog pa maghapon sa bahay? Anong pinagkaiba natin? Nagsimba naman, di ba? Pero bakit minsan umuwi tayo na parang wala tayong natanggap na biyaya? Umuwi tayo na parang wala tayong natutunan. Kasi inaasahan sa atin na magkakaroon tayo ng bunga. Lahat tayo ay nabahaginan. Iisa lang ang narinig nating salaysay. Iisa lang ang mabuting balita na ipinahayag sa atin maging dito o maging sa online. Iisa lang yan. Iisang biyaya. Pero bakit nagkakaiba-iba ang atin pong paglago? Naiiba din minsan, yung atin pong mga pag-uugali, isa lang naman ang mabuting balita. Yan. So, walang problema sa biyaya ng Diyos. Kung titinan nga natin, ginamit na Jesus sa talinghaga, malinaw na, tumamit ng talinghaga, ipinaliwanag niya, pero sadyang tayo po ang medyo nagkakaproblema sa pangunawa. Anong sinasabi natin kapag may problema sa pangunawa? Tingnan nyo yung katabi ninyo. May problema ba sa pangunawa? Kasi hindi nakikinig. Sabi nga dito, nakikinig pero hindi talaga napapakinggan. Kaya hindi nakakaunawa. So kung makikinig ka lang talaga ng mabuti, maiintindihan mo. Titingnan po, ipinaliwanag ni Jesus ang mga hasik. Yung iba sa inyo nakaranas po ng bukid, buhay sa bukid. Pag maghahasik, kukuha yan, dadakot yan. So, hindi yan bibilangin na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, hindi. Kukuha lang yan. Ibig sabihin, yung dadakot yan at ihahasik yan. Hindi tinitipid, hindi nagbibilang, hindi paunti-unti. Talagang lahat, tanggapin ninyo. Uy, tanggapin nyo. Ayan na. Ay kaso, tulog. Tulala. Ang daming iniisip. Sinabi na ni Jesus, ibinigay na itong kung ano man, pero wala. Ang isip mo, lumilipad. Ang isip mo, yung problema. Ang isip mo, yung katabi mo. Ang isip mo. Kaya tuloy, dumaan ng grasya, dumaan ng biyaya. Walang nangyari.
Diba? Mga hasig, sige, saboy. Kaya nga lahat. Ngayon, saan tayo nagkakaiba? Tayo bilang mga receiver, tagatanggap, na sana maging mabuting lupa, pero merong uri ng nahulog sa daan, nahulog sa batuhan, nahulog sa dawagan, na may nahulog sa mabuting lupa. So nasaan tayo? Kailangan natin ma-identify. Kasi yung disposition natin, doon tayo nagkakatalo-talo. Yung disposisyon ng tumatanggap ng salita ng Diyos. Ibabalik ko ulit, anong pinagkaiba ng mga nagsimba sa mga hindi nagsimba? Kung pagdating ng problema, pareho ang pagharap. Sabi sa ikalawang pagbasa, mayroong kapighatian. Mayroong mga problema. Pero kung ang nakinig at tumanggap ng salita ng Diyos, ang problemang ito ay hindi lang basta problema kasi lahat ng problemang ibinibigay sa tao, ibinibigay yan hindi para magpahirap, ibinibigay yan para matuto tayo kung paano magdesisyon, paano mag-isip, paano mas maging mature and responsible. Paano tayo masasanay na magkaroon ng sabihin natin yung critical thinking? Kaya lahat, sinabuyan mo naman ng biyaya yan, nakatanggap naman ng salita ng Diyos yun. Pero anong nangyayari sa atin? Ama naming sumasalangit. Ano nangyayari sa atin? Bibidyohan mo pa. Makiki-party-party ka pa habang ama naming Pero Katoliko yan. Ano nangyayari sa atin? Kahit tayo mismo, paano tayo nagre-react? Paano din natin tinutulungan? Paano? Diyan gagamitin yung biyaya, yung mga salita ng Diyos. Kasi kumpleto Ang salita ng Diyos ay biyaya na ibinibigay para sa ating lahat. Kaya kailangan natin manatiling alerto. Yan, dito yan, sa loob natin. No? Ano ang disposition natin kapag ipinapahayag na ang salita ng Diyos? Kahit yung mga nasa abroad, ito sana yung magamit natin lagi para mas maging matatag tayo. Kung paanong ang pagbuhos ng ulan, hindi mo mapipigilan yan. Pero dahil nasa iyo din, ang salita ng Diyos, nalalaman mo kung ano ang gagawin. Ang problema, hindi rin yan maiiwasan. Problemang gawa mo, problemang dulot ng ibang tao. Pero dahil mayroon kang biyaya ng salita ng Diyos, nalalaman mo kung paano maging matatag at harapin ang mga pagsubok na dumarating sa bawat isa sa atin. Sana po sa paglago natin, sa patuloy natin pagbibilang ng bawat taon ng biyaya ng Diyos sa parokyang ito ng Birhen ng Soledad, nawa ay lumalago tayo at hindi lang basta lumalago, namumunga tayo dapat. Kung may bunga, kasi pwedeng ang puno malago, pero walang bunga. Maganda lang sa panlabas, pero pag hinanapan ng bunga, walang bunga. Ang gusto ni Jesus, hindi lang mahulog sa atin ang binhi o ang biyaya, kundi inaasahan. At kung gusto mo talaga, sabi dito, mamumunga ka ng tig-100, tig-60, at may tig-30. Higit-higit pa. Hindi lang isa. Kung paanong hindi tinipid ng Diyos ang biyaya niya, ganun din nawa ang maging bunga natin.
Amen. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinuturing ni Jesus na pinagpala ang lahat ng nakikinig sa kanyang salita at nagsasabuhay nito. Dumalangin tayo ngayon sa Ama na huwag lamang tayong maging mga tagapakinig ng salita kundi mga tagasunod na nagsasabuhay nito. Ang ating itutugon, Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang ang simbahang Katolika ay patuloy na hubugin ang salita mo, O Diyos, sa pamumuno at paggabay ng Santo Papa, mga obispo, pari at mga diakono. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang ang mga nasa serbisyo publiko ay tapat na maglingkod sa bayan ayon sa halimbawa ni Hesukristo. Makatagpo nawa sila ng inspirasyon at lakas sa salita mo, Ama. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang maabot ng salita mo, O Diyos, ang lahat ng nagtatrabaho sa mass media. Maging katuwang nawa sila sa pagpapalaganap ng mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang buong lugod kaming maglingkod sa iyo at sa aming kapwa, hindi lamang sa panahon ng matinding pagsubok, kundi pati sa mga karaniwang pagkakataon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling, mga espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Hingin mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mong kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Ang Jesus, aming mahal, iligtas mo kami, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagapili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Iyo ang kaharian.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.